Sa mga nasa Recording in Zoom, progress. po, magandang araw po sa inyo. Kay Brother Joms, ah, kay Ate Charlene, Ma'am Charlene, kay Ninang Ruth, kay Ate Romeline, kay Ma'am Vanessa. Sa hindi ko pa makita ano po. So welcome po sa gawain ng ating Panginoon. So last last Saturday na ano po ng month ng March. So, purihin ang Panginoon sa kanyang pagsama sa atin. Pwede po bang palakpakan natin muli ang ating Panginoon sa isang buwan na naman na hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Amen po ba? Sa tayo ay this month ay parang medyo pumayat ng konti ano kasi nagra-Ramadan eh. Nagbawal kumain ano po. Pero salamat sa Panginoon dahil we know na victorious yung ating ginagawang pananalangin sa GC Dubai. So, meron po pala tayong kasama dito ang mga taga Abu Dhabi. Paggabi pa sila nandito. Yan, salamat po sa presensya nyo. Sila po ay nandito para una bumisita, pangalawa ay kumain. Ay, kumain. Mamasyal pala, mamasyal. At maka-fellowship natin ng ilang. Kanina din ay nag-join din sila sa gawain sa Abu Dhabi. Kaya ang babait na ng mga to. dalawang, dalawang mensahe ano po. So, salamat sa Panginoon. Itong month na to sa GC Dubai, pinag-uusapan natin yung salitang prayer ano. Sinasabayan natin ah, hindi dahil gusto lang natin makisabay, kundi sumasabay tayo dahil isa to sa essential na pangangailangan natin bilang Kristiyano. Ang pananalangin. No, first Sunday, kasi Sunday pa noon, hindi pa Sabado, no? We talk about devoted in prayer. At pinag-usapan natin yung sulat ni Apostol Pablo sa Colossians chapter 4 verses 2 to 4 ano. Ito yung first Sunday that all Christians must be devoted, hindi napipilitan kundi devoted sa pananalangin. Nung second Saturday we talk about the prayer of lament na tayo mga mananampalataya hindi tayo excuse sa problema walang sinabi ang Biblia na sumunod tayo sa Panginoon at hindi na tayo magkakaproblema. Tayo ay meron ding mga pinagdadaanan. Tingnan nyo nga po ang inyong katabi, kung bigat na bigat na yan sa pinagdadaanan. We can have prayer of lament. At sinasabi nga natin, itong prayer of lament is not just a prayer of being helpless, but a prayer of lament is a prayer of hope sa ating Panginoong Jesus. Third Saturday, we talk about the God who answers prayer. Ang Diyos na sumasagot sa ating mga panalangin. To the one who is able, capable, na sumagot sa ating mga panalangin. And we confess that nothing is impossible sa ating Panginoon. Amen po ba? Walang imposible sa ating Panginoon. And last Saturday, ang ating naman pong pinag-usapan ay yung tinuro mismo ng ating Panginoong Jesus na teach us to pray yung Lord's Prayer na ating ginagamit, yung prinsipyo na tinuro ng ating Panginoong Jesus doon kung paano manalangin. At today, ang pag-uusapan naman natin as we commemorate ito pong pinag-uusapan nating prayer, we will talk about corporate prayer. Tayo po ito muna, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa ginawa ng aming Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, kung bakit meron kaming kagalakan na magkandak ng ganitong gawain, ay dahil po sa ganitong gawain, meron po kaming kapahingahan at meron po kaming pag-asa, Panginoon. Salamat po dahil hindi po nawawala ng kabuluhan ng aming ginagawa dito sa lupa. Salamat po dahil Diyos na buhay ang kausap namin at batid niyo po ang sitwasyon ng bawat isa. Kami man po ay magkakasama dito o yung mga nasa online. Alam niyo po ang aming mga sitwasyon. Alam niyo po ang aming mga pinagdadaanan. And patuloy po namin itong pinagkakatiwala sa inyo na hindi po ito maging hadlang sa aming pakikinig ng inyong salita. At ito po ay bagkos maging kagalakan at kalakasan namin na ibigay sa inyo to. Yamang kami po iniimbitahan ninyo araw-araw na ibigay namin lahat sa iyo ang aming mga pasanin at bibigyan nyo kami ng kapahingahan. Lord, this is your day. Ito po'y araw ninyo, hindi po ito araw ng kung ano-ano. Hindi ka po namatay sa krus ng Kalbaryo para bigyan lang kami ng holiday, kundi binigyan niyo po kami ng araw-araw na holiday, Panginoon. May mamuhay kami ng may kabanalan sa tulong po ng inyong mga salita na nagsasanctify sa amin from glory to glory.
Salamat po sa mga kapatiran na nandito na naglaan ng oras. Kayo po ang humawak ng internet connection upang hindi po maging hadlang ito, upang hindi namin makinig ang inyong mga salita, maging yung mga nandito, Panginoon. Hayaan niyo po na maibigay namin ang karangalan sa pag-aaral ng inyong salita. At ang aming panalangin, Panginoon, ay hindi lang namin makinig, hindi lang namin sundin, at kundi sa aming pag-aaral ng inyong salita ay makita po namin ang aming Panginoong Hesus sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen, Amen. Corporate prayer, ano po? At ihiramin natin yung mga selected scriptures, ano po, kung saan ay napakahalaga. Maraming mga talata na nagbibigay ng halaga dito sa corporate prayer. Kung titingnan natin sa Old Testament, si Ezra, nag-lead siya ng corporate prayer, sa Ezra 9 verses 5 to 15, mababasa po natin, the Israelites at Mount Sinai sa Exodus 19 verse 8 to 9, sila ay nagkakaroon ng corporate prayer. Ito si King Jehoshaphat, nung sasalakayin siya ng madaming mga bansa, nagpatawag siya ng corporate prayer, ng fasting sa mga Israelites, At sa New Testament, the early church na nagiging model natin sa pagkakandak ng mga panalangin sa Acts 2 verses 42 to 47, and the Jerusalem Council, nagkandak sila ng corporate prayer. Alam niyo po, ibig sabihin binibigyang pansin, binibigyan ng halaga ng Biblia nung salita ng Panginoon, yung corporate prayer. Hindi ito basta-basta gawain. Hindi ito basta-basta event, more than an event, more than an activity. Ito ay panalangin na kung saan pwede nating maranasan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen po ba? Pwede nating maranasan ang pagkilos ng ating Panginoon. I admire what Charles Spurgeon told, whenever God determines to do a great work, He first sets His people to pray. Sabi ni Charles Spurgeon, kung gusto daw ng Diyos na magpakilala, gumawa ng himala, He first sets His people to pray. So, ang gusto ng Diyos ay ang mga taong laging nananalangin sa Kanya. So, tanungin niyo po ang inyong katabi, kamusta ang buhay panalangin mo? Kamusta ang ating buhay panalangin? So, hopefully, sa ating pag-aaral ng pananalangin, tayo ay lumalago. Nung 19 sa Toronto, isa sa mga sikat na nagkakandak ng corporate prayer ay itong si Billy Graham. Si Billy Graham. Kilala niyo po ba si Billy Graham? So, si Billy Graham ay kilala sa mga crusade na kung saan ay ang tawag sa kanya the Great Evangelist. At libo-libo pong tao andun, libo-libo taong nananalangin, libo-libong tao ang nakakakilala sa ating Panginoon sa pamamagitan nito ni Billy Graham. Nung si Billy Graham ay umuwi sa ating Panginoon, merong isang taong nagbigay ng testimony at naging resulta ng corporate prayer na pinangunahan ni Billy Graham. Siya si James Parker. James Parker. Nung date ng 1991, San Diego, Billy Graham Crusade. Sabi niya, ganito, nakita po ito, isinulat niya nung namatay si Billy Graham, si the great Billy Graham. Sabi niya, I had been battling a serious drug addiction for years, and it had completely taken over my life. I had lost my job, my relationships had fallen apart, and I was spiraling into hopelessness. One day, my sister invited me to the Billy Graham Crusade, and I went not really knowing what to expect. Billy Graham, during Billy Graham's corporate prayer, he spoke about God's power to break the chains of addiction and set people free. I didn't think it was possible for someone like me, but something stirred deep inside me as he made the call for people to come forward and accept Christ. I felt an overwhelming need to respond. I went forward broken and desperate for change. That night, I felt a peace I had never known before. Over the following weeks, my cravings for drugs slowly faded, and I began to experience freedom I have never thought possible. I joined a support group and worked through my recovery, but most importantly, I found strength in my new relationship with Christ. I believe that my healing from addiction started that night at the crusade when I gave my life to Jesus.
Imagine nyo po sa pamamagitan ng corporate prayer na ginawa ni Billy Graham, may nabagong buhay. Ano po? Ginamit ng Panginoon ito si Billy Graham para magbago ang buhay ng isang tao. Kaya nga yung ating ginagawang corporate prayer ay hindi natin pwedeng maliitin. Ano po? Hindi natin pwedeng sabihin na walang nangyayari kapag tayo sama-samang nananalangin. Amen po ba? Kaya nga tingnan natin, what makes corporate prayer so powerful? Bakit mahalaga to? Bakit sa mga Biblia o sa Biblia, ito'y ginagawa sa Old Testament, ito'y ginagawa rin sa New Testament, sa mga first decade, ginagawa din ng mga maraming Christians. Why? What makes corporate prayer so powerful? Tatlong bagay po ang makikita natin. Una, it strengthens the unity of the believers. So, what makes corporate prayer so powerful? Una, it strengthens the unity of the believers. Pinapagtibay nito yung pagkakaisa natin. Unity, ano po? Lagi natin naririnig yan ngayon, unity. Ano po? Na kung saan ay magkakaiba po tayo, ano po? Hindi lahat ng gusto natin pare-parehas, ano po? Parang yung sa Krispy Kreme, ano po? Hindi lahat ng flavor diyan, gusto natin, magkakaiba tayo ng gusto, ano po? So, iba-iba tayo. Pero sa pamamagitan ng corporate prayer, tayo po ay nagkakaisa. Ano po? Tingnan niyo po yung sinabi sa Gawa o Acts 12 verses 1 to 3. Basahin ko po sa magandang Biblia Tagalog. Sabi po dito, na mga panahong ding yon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng iglesia. Ipinapatay niya sa pamamagitan ng tabak si Santiago na kapatid ni Juan. Tingnan niyo po ang nangyayaring persecution. At nang makita niyang itong ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang pinadakip. Nangyari ito nung pista ng tinapay at ng walang pampaalsa. Verses 4 to 5. Pagkadakip kay Pedro, siya ikinulong at pinagbantay sa 4 na pangkat ng tiga-4 na nakawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng Paskwa. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Tingnan niyo po ang ginawa ng simbahan nung meron silang pagsubok. Yung kanilang leader ay nakakulong, yung kanilang leader ay nasa matinding persecution. Anong ginagawa ng iglesia? Subalit ang iglesia ay taimtim na nananalangin sa Diyos para sa Kanya. So, they are earnestly praying to God bilang isang katawan ng ating Panginoon. Alam niyo po, ito po ang mahalaga. Ito yung maganda kapag ginagawa natin itong corporate prayer. Meron tayong pagkakaisa. Alam niyo po ba, sa harap ng Panginoon, tayo mga mananampalataya, tayo po ay iisa na sa Kanya. We are one, ano po, we are one. Sabi po dito, the word corporate comes from the Latin word corporatus. Ano po, Latin word daw po yan, meaning body or formed into a body. It originally referred to a group of people acting as one body or organization. So, when we talk about corporate prayer, it comes from the Latin word corporatus, meaning body. Ano po, iisa. So, ibig sabihin, ito man ay pastoral prayer, congregational prayer, ito man ay prayer meeting, basta tayo nagkakaisang manalangin, ito man ay dawn prayer, ito man ay dusk prayer, ano po, basta tayo ay more than 2 or more than 2 or 3 na tayo nananalangin, ito ay pwedeng i-consider na corporate prayer, ano po. So, when we engage in corporate prayer, we have the opportunities, ano po. Meron tayong iba't ibang opportunity kapag tayo nag-engage sa corporate prayer. Una, we can say o we can agree sa panalangin ng bawat isa. Ano po? We can agree. Pag sinabi ng ating kapatid na pinagpe-pray ko ang iyong maayos na kalusugan, di po ba? We can agree. Why? Because we are one body in Christ. Tayo iisang katawan. At ito yung opportunity natin. We can agree sa panalangin ng bawat isa. Ano pa yung opportunity? We can affirm. Pwede nating i-affirm yung panalangin ng ating kapatid sa ating Panginoon. At pangatlo, sinasabi ko nga po ito lagi, na sa pamamagitan ng ating mga panalangin, we can say Amen. So last week, tinalakay natin ano ibig sabihin ng Amen. So, be it, Amen. We can say Amen sa panalangin ng bawat isa. When we engage sa corporate prayer, ito man ay prayer meeting, ito man ay congregational prayer, pastoral prayer, o anumang pagtitipon patungkol sa panalangin, we can agree, we can affirm, and we can say Amen as one body of Christ.
na sa kabila ng ating pagkakaiba, sa kabila ng ating mga differences, we can agree, we can affirm, and we can say, Amen. Amen. Ano po? So, it strengthens the unity of the believers. Ang ibig sabihin po, una, we need to cultivate our connection with each other. Ano po? Pinagyayaman ito yung connection natin na sa kabila ng ating pagkakaiba, ano po? Iba ng mga gusto, sa pagkakaiba ng mga point of view, mga prinsipyo sa buhay, sa pamamagitan ng corporate prayer, ay pwede ho nating pagyamanin yung ating relasyon sa isa't isa. Ano po? So, sabi nga natin, tayo ay sa GC Dubai, tayo ay isang pamilya na nagmamahalan. Ano po? Mahal niyo po ba ang inyong mga katabi? Ano, sa Panginoon, ano po? Sa Panginoon, tayo ay sa mga nasa online, ano po? Tayo ay pinagtitibay natin ang panalangin, yung ating pag-ibig sa isa't isa sa pamamagitan ng pananalangin. And we cultivate, higit sa lahat, yung ating relationship sa ating Panginoon. Ano po? Tandaan niyo po, nung sinabi ng Panginoon, teach us to pray, huwag kayong maging kagaya ng, nung sinabi ng Panginoon, kapag kayo mananalangin, huwag kayong maging kagaya ng hintil. Ano po? Na yung mga hintil, nagpe-pray lang kapag maraming tao. At kapag wala na nakakakita, hindi na nagpe-pray. Ano, sabi ng Panginoong Jesus, huwag niyong gagayahin yon kasi mapagpaimbabaw yon. Ang totoong anak ng Diyos, ang totoong mananampalataya, kahit saan nagpe-pray. Amen po ba? Kahit anong sitwasyon, nagpe-pray. Ano po? At kahit anong ating mga pinagdadaanan, lahat tayo ay nananalangin. Dahil ang prayer is not about religion, it's all about relationship sa ating Panginoon. What makes corporate prayer so powerful? Una, it strengthens the unity. It strengthens the unity of the believers. Pangalawa, what makes corporate prayer so powerful? Hindi lang it strengthens the unity of the believers, kundi pangalawa, it sanctifies the body of Christ. It sanctifies the body of Christ. Napakahalaga po, lagi nating balik-balikan yung salitang sanctification. Ano po? Na ang Panginoong Hesus hindi pa tapos sa kanyang iglesia. Ano po? Minsan, tayo po kasi naghahanap tayo ng perfect church eh. Sino dito ang nakahanap na ng perfect church? Sa Pilipinas, may nakita po ba kayong perfect church? Dito sa UAE, wala naman pong perfect church. In fact, ang Lord ay nasa business na i-sanctify ang kanyang iglesia. He is in the business. At kung titingnan natin yung bride of Christ is sa mga ginamit ng Panginoong Hesus ang tawag dito, metamorphosis o anong tawag doon? Basta isang ginamit niyang ilustrasyon ay bride of Christ sa kanyang ang church, di po ba? Tinatawag niyang bride of Christ. May nabasa akong book ngayong week na ang unang bride daw sa Bible ay sino unang bride sa Bible? Si Eve. Ano po? Yung unang bride, ano po? And sabi niya, ang trivia daw doon, ang unang mga salitang lumabas kay Adan ay yung sinabi niyang, the bone of my bones, flesh of my flesh. Yun daw yung una naka-account sa Bible nung unang salita na lumabas kay Adan. Nung nakita niya si Eve na palapit sa kanya, hindi niya sinabing, this is my bone of my bones. This is my flesh. Sinabi niya, yun ang kanyang unang sinabi. Pero kung papansin natin, nung wala pa si Eve, nung nakita ni Adan yung unggoy, buti hindi niya sinabing, this is my bone of my bone, flesh of my flesh. Sinabi niya kay Eve. At out of his rib, sa rib ni Adan, lumabas yung kanyang bride, si Eve. Alam niyo po, out of the wound of Jesus Christ, lumabas ang iglesia. Out of the wounds of our Lord and Savior Jesus Christ na napako sa krus, lumabas ang kanyang bride. Lumabas tayong kanyang iglesia. And until now, Jesus is in the business to sanctify the church. Sanctify tayong lahat. Alam niyo po ba, ang GC Dubai at ang GC Abu Dhabi ay beautiful sa paningin ng ating Panginoong Hesus? GC Dubai is beautiful in the sight of God. GC Abu Dhabi is beautiful in the sight of God. Lahat ng church, Universal Church, beautiful po yan sa paningin ng ating Panginoong Hesus. And again, He is in the business to sanctify o sanctifying the church from glory to glory. Since day one po, ang church ay under attack ng kaaway. Napapansin niyo po ba? Hanggang simula dumating ang simbahan, laging may problema, laging may, di ba, yung ginagawa ng kaaway, una, sisiraan yung relasyon natin sa isa't isa. Ano po? At pag nasira ang relasyon natin,
mawawatak ang simbahan, magkakagulo ang simbahan. Pag hindi naman nangyari doon, ang gagawin naman ng kaaway, sisirahin yung relasyon nating magpapamilya. Ano po? Hanggang masira ang simbahan. Ano po? Yun ang ginagawa ng kaaway. Sirain ng simbahan, sirain ng pamilya, sirain ng ating pananampalataya. But lo and behold, Jesus Christ is in the business to sanctify the church. Kaya nga sa April 5, sabi ko lagi, sa anniversary ng church, privilege na ma-witness natin kung gaano katapat ang Diyos sa kanyang iglesia sa GC Dubai. Na kahit far from perfect ang church, tapat ang Panginoon sa kanyang simbahan. Hindi siya nagkulang, iba't iba ang ating pinagdaanan, ups and downs, pero still, the Lord remain faithful. Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon? Privilege lang natin to, hindi natin alam kung 15 years nandito pa tayo, ano po. Baka yung iba sa atin, nag-upgrade na. Yung iba, hindi naman downgrade, ano po. Upgrade lang, Iba, pero still, the Lord is faithful sa kanyang church. Anyway, magpalista na po yung mga hindi pa nakalista sa anniversary, ano po. At dahil kailangan po natin ng head count, ano po. Sabi ni A.W. Tozer, prayer is the most powerful force that God has given to His people. It is the weapon of the believer. Na binigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon para labanan yung mga attack sa atin ng kaaway, na kapag sinasabi ng ating kaaway na wag natin patawarin yung mga kapatiran natin na nagkasala sa atin, kapag sinasabi ng kaaway na wag tayong mag-submit sa mga taong inilagay ng Panginoon, we have the power, and that's what we called prayer. Prayer. Tingnan niyo po, 1 Thessalonians 5 verse 23. Now may the God of peace Himself sanctify you completely. Ito yung panalangin ni Apostol Paul, ni Pablo sa mga taga-Thessalonica. Now, may the God of peace Himself, siya mismo, the one who is able, sanctify you completely. Siya yung magsasanctify sa atin. Binabago tayo ng Panginoon araw-araw. Ano po? So mukha po bang nagbabago ang katabi niyo? Mukha po nagbabago. Ano mo? Binabago tayo ng Panginoon. Hindi pa siya tapos. Hindi pa siya tapos. When we engage in corporate prayer, kanina nakita natin that we can agree, we can affirm, and we can say amen. Now, when we engage in corporate prayer, we had the opportunity to rebuke yung ginagawa ng kaaway. Di po ba? When we pray together, kapag tayo sama-samang nananalangin, pwede nating i-rebuke yung ginagawa ng kaaway sa iglesia. Yung espiritu ng katamaran, di po ba? Yung espiritu ng hindi pagkakaisa. Yung espiritu ng pagchichismisan. Yung espiritu ng hindi pagkakaloob. Di po ba? Nire-rebuke natin yun. When we pray together, we can rebuke in Christ. In Christ, we can say no to sin. We can say no to sin, and we can say yes to God. When we pray together in Christ, we can say no to sin, and we can say yes to God. Ang ganda ng ating inawit kanina, habang buhay, papupurihan kita. Habang buhay, ano kasunod? Hindi kasi tayo sabay-sabay kanina, kaya hindi ko maalala. Habang buhay, ano nga? Habang buhay, papupurihan ka habang buhay, paglilingkuran, habang buhay, pag-ibig ko sa iyo, iaalay, ano po. And ito yung ating buhay, ano po, bilang mga Kristiyano, ano po. Sabi nga ni John Calvin, sanctification, it is the entire renovation of man. So, sino na po nagpa-renovate ng bahay sa inyo? Ano po, di po ba pag nagpapa-renovate kayo ng bahay o ng kwarto o ng isang lugar, di po ba makalat? Ano po? Kasi nagpapa-renovate ka eh. So, lahat ng detalye kailangan ayusin, ano po. At minsan, tayong mga Kristiyano, dahil tayo under sanctification ng Panginoon, minsan yung kalat ng ating buhay, lumalabas yan. Dahil sinasanctify tayo ng ating Panginoon. Dahil tayo tinutuwid ng ating Panginoon. When we engage in corporate prayer, we have the opportunity to rebuke yung ginagawa ng kaaway, and we can repent, ano po, sa pamamagitan ng corporate prayer, we can repent. Pwede tayong humingi ng tawad sa ating Panginoon.
Lahat po tayo nagkakamali. Ano po, lahat tayo. Lahat tayo may pagkukulang. Lahat tayo, sabi ko nga kanina, hindi pa tapos ang Lord sa atin. Minsan yung mga kalat ng ating buhay ay lumalabas. At ito'y magandang mensahe ng biyaya ng Panginoon na kahit gaano kakalat ang ating buhay, sa kanyang mayamang biyaya, tinatanggap niya tayo. Tinatanggap niya tayo. At pinapatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nga makikita natin the beauty of repentance. Kapag tayo nagrepent sa ating Panginoon, una, we realize we are not perfect at si Jesus lang ang perfect. Amen po ba? Ang ating Panginoong Jesus lang ang perfect sa mundong ito. We realize we are not perfect, only Jesus is. Kaya nga ang sabi ni Pastor James o ni Apostle James sa 5 pangalawa pala, we continue to love one another. We're all under construction, ano. So the beauty of repentance, una, we realize we are not perfect, only Jesus is. Pangalawa, yung kagandahan when we repent our sins, we continue to love one another. Mas lumalalim yung pagmamahal natin sa isa't isa. Kasi naunawa natin na lahat tayo ay under construction ng ating Panginoon. Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, hindi pa tapos ang Lord sa iyo. Sa inyo po, sa mga nasa online po, hindi pa po tapos ang Lord sa inyo. May ginagawa pa ang Panginoon sa atin. Kaya nga, balikan natin yung sinasabi kong verse kanina. Sabi ni James, Apostle James sa 5 verse 16, therefore, confess your sins to one another. Confess and pray for one another that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working. Tayo lang po minsan, di ba, may mindset tayo na parang hindi okay sa atin na kapag nagko-confess ng kasalanan yung isang tao, ano po, parang merong awkwardness, ano po. Pero yun ang sinasabi ng Bible eh. We need to confess. Kailangan nating aminin yung ating mga kasalanan. Pangatlo, the beauty of repentance. We realize we are not perfect. Only Jesus is. We continue to love one another because we're all under construction. And pangatlo, the beauty of repentance, we can expect great things from God because He is a gracious God. Kapag tayo nagre-repent sa ating Panginoon, sa ating mga pagkakamali, pagkukulang, we can expect great things from God. Bakit? Kasi siya ay gracious. Ang Diyos natin ay hindi madamot na Diyos. Ang Diyos natin ay hindi siya nagkukulang sa atin. Ang Diyos natin ay buhay na Diyos. Amen po ba? Buhay ang Diyos ng GC Dubai, buhay ang Diyos ng GC Abu Dhabi, buhay ang Diyos ng bawat isa sa atin. Kaya nga sabi ni Jehoshaphat, ano po, nung nagpatawag siya ng corporate prayer, sabi ni Yahweh kay Jehoshaphat, if my people who are called by my name humble themselves, pray, seek my face, and turn from their wicked ways. Ano po ang pangako ng Panginoon sa salitang ito? Then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Ano po? Na kapag tayo ay magpapakumbaba talaga sa ating Panginoon, aaminin natin yung pagkukulang natin. Aaminin natin yung ating mga kasalanan. Sabi na salita ng ating Panginoon, papakinggan niya tayo. Papakinggan niya tayo. Baka kaya hanggang ngayon, ang mga ilang panalangin natin ay hindi pa pinapakinggan o hindi pa tinutugon. Baka may mga kasalanan po tayong tinatago sa ating mga puso. And I do encourage every one of us, mga kapatid, sa ating pinag-uusapang corporate prayer, in prayer, we can repent. At tinatawagan tayo ng Panginoong Hesus na magrepent sa ating mga kasalanan. Why? Because corporate prayer is so powerful, because it sanctifies the bride of Christ. Pinapaganda ng Diyos ang kanyang bride, ang kanyang iglesia. It sanctifies the bride of Christ. At pangatlo at panguli, what makes corporate prayer so powerful? Una, it strengthens the unity of the believers. It sanctifies the bride of Christ. At pangatlo, it supports the spiritual growth of the body of Christ. When we make corporate prayer meeting man, o congregational prayer, o anumang gawain ng pananalangin, we support yung spiritual growth ng bawat isa. Imagine niyo po ako, magsasabi ako ng prayer request sa inyo. Di po ba? Ipagpe-pray niyo ako, ang laking kagalakan po sa aking buhay yun. That ako'y ipapanalangin ninyo. At meron tayong privilege na maipanalangin
ang bawat isa. 41 to 42 ng Book of Acts chapter 2. Chapter 2 to. Hindi po to 12, chapter 2. Kaya ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay nagpabautismo at nagdagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay, at manalangin. Ibig sabihin, napaka-essential na sa church growth ang pananalangin. Walang church growth kung walang nananalangin. Walang mangyayaring church growth kung ang iglesia ay hindi mananalangin. Alam niyo po, gusto ko i-share sa inyo ang isang bunga ng panalangin natin, GC Dubai. Ano po? Ang sama-sama nating pananalangin next week ay anniversary natin, yung April 6 po, ay yung ating pinapanalangin na gawain sa Sampaloc ay magkakaroon na po ng service sa April 6. Magkakaroon na po ng service, yung mga ilang taon nating binubugbog sa panalangin, ano po, yung ilang taon nating binibisita, April 6, magkakaroon na po ng gawain sa Sampaloc. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tumutugon talaga ang Panginoon sa kanyang panalangin. Ano po. So, nahingi sila muli ng ating panalangin, ano po, at patuloy nating isama yung gawain nila. Minsan sa isang Sunday school, nagtanong ang teacher, why are you excited to go in the prayer meeting? Kasi nakikita niya yung kanyang mga estudyante, excited umattend ng prayer meeting. Sino po sa inyo ang excited umattend lagi ng prayer meeting? Mami na po kayo. Napakahalaga pong gawain yan. Ano? Sabi ng isang teacher, why are you excited to go in the prayer meeting? Sabi nung isang estudyante, because when the church pray, I pray. Kapag daw nananalangin ng church, nananalangin din siya. Sabi nung pangalawang estudyante, because when the church pray, I am prayed for. At sabi nung pangatlong estudyante, when the church pray, I learn to pray. Ano? Gandang paalala na po, ano? When the church pray, I pray. When the church pray, I am prayed for. And when the church pray, I learn to pray. Actually, last week natuto ako sa pananalangin eh. Sa aming prayer meeting po nung last Wednesday, natuto ako dun na may bansa pa lang, anong pinag-pray nating bansa? Nicaragua. Tama ba? Tama. Hindi ko alam na bansa yun eh. Sabi ko, mayroon palang bansa noon. Nicaragua. No? Africa ba yun? Pero yun? North America. Oh, North America. Ayan po ang ating Siri. So, natututo tayong manalangin, ano? Natututo tayo sa maraming bagay. But again, when we pray, napakahalaga, sinusuportahan natin yung spiritual growth ng bawat isa. Ano po, yung spiritual growth. At ano yung magmamanifest kapag tayo ay yung spiritual growth? Ito po yan. Yung bunga ng banal na espiritu. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Ano po? So, alin na po kayo dito? Mapagmahal na po ba kayo? Love, joy, mapayapa, peace, patience. Ano po? Mahaba na po ba mga pasensya natin? Kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Ano po? Tandaan niyo po, ito yung bunga ng banal na espiritu. Ito yung bunga ng mga Kristiyano. Ito yung bunga ng mananampalataya. Ito yung spiritual growth. At ito yung magmamanifest sa ating mga buhay kapag tayo ay lumalago. Sabi ng John 15 verse 8, napaparangalan ang aking Ama kung kayo masaganang nagbubunga at sa gayoy kayo'y magiging mga alagad ko. Mga alagad ko. Naalala ko po yung libro na ating pinag-aralan dati, yung tulong-tulong sa paglago. Sabi ng isang page doon, sabi niya, ang isang mahalagang tanda ng isang healthy church ay ang laganap na pagmamalasakit sa paglago ng church. Ayon sa nakasulat sa Biblia. Ibig sabihin ay lumalago ang miyembro at hindi dumadami lang. Ano po? Tayong GC Dubai, ang goal natin ay hindi lang basta dumami, lumago. Rooted in Christ, yung tema ng Abu Dhabi. That tayo ay lumago, lumalim, tumibay ang ating relasyon. Hindi lang dumami. Alam niyo po, bukas na bukas, kaya tayong padamihin ng Panginoon. Next week, next month, kaya tayong padamihin ng Panginoon. Pero ang goal po natin ay lumago, lumalim, at tumibay ang relasyon
natin sa ating Panginoon. So, what makes corporate prayer so powerful? It strengthens the unity of the believers. It sanctifies the bride of Christ. At pangatlo, it supports the spiritual growth of the body of Christ. Kaya wag ho nating mailitin ang ministry ng pananalangin. Amen po ba? Wag nating maliitin ang prayer meeting. In fact, isa sa pinakamahalaga yung gawain ng prayer meeting, ano po? Sabihin niyo sa inyong katabi, umattend ka na ng prayer meeting. Wag mong kalimutan, ano po? So, yung bagamat yung iba ay may tinatamaang schedule, ano po. Pero napakahalaga ho, prayer fellowship, itong ginagawa nating mga congregational prayer, ano po. So, ano ang ating applied obedience? So, nakita natin, corporate prayer strengthens the unity of the believers, sanctifies the bride of Christ, supports the spiritual growth of the body of Christ. Ano yung ating applied obedience? Una, don't miss the opportunity to participate in the prayer fellowship. Ito yung ating pinag-usapan o sinabi natin kanina. Huwag nating i-miss yung banga opportunity na we can say amen, we can agree, and we can ano yung isa? We can agree, we can affirm na sa pamamagitan ng panalangin ng bawat isa. Pangalawa, applied obedience natin, make sure there is someone who will pray for you. Tiyakin natin na merong isang tao na nananalangin sa atin. Ito yung ating small group, So, pagkatapos ng anniversary natin, ito na yung tatakbuhin natin, na meron tayong mga accountability partner na magpapanalanginan tayo sa isa't isa. Sabi ko nga po sa inyo kanina, lagi tayong under attack ng kaaway. Sisirain yung ating damdamin, sisirain yung ating focus, guguluhin niya ang ating preparation. Kaya we need someone who will pray for us. Ito man ay ating pamilya, asawa, pero maganda pa rin yung ating small group. At pangatlo, na application, let's make corporate prayer a lifestyle. Ano po? Na maging buhay po natin ang panalangin. Maging buhay po natin na mag-extend ng prayer sa ibang tao. Ano po? When someone say, pray for me, wag ho nating sabihin, yes, I will pray for you. Tapos hindi naman natin ipagpe-pray. Ano po? When someone ask for prayer, gamitin po nating opportunity yun para makapag-pray o ipag-pray natin siya. Let's make corporate prayer a lifestyle. That whenever we gather, laging may pananalangin. Laging may pananalangin. At sa akin pagtatapos, gusto ko i-share sa inyo itong isang lyrics ng hymnal na lagi namin naawit ni na Eunice, aking asawa sa Phoebus College of Bible. Sabi po ng hymnal na to, Make Me a Blessing by Brenda Kirkland. Sabi dito po sa unang part, Out in the highways and byways of life, many are weary and sad. Carry the sunshine where darkness is rife, making the sorrowing glad. Sabi sa chorus, make me a blessing out of my life. May Jesus shine, make me a blessing. O Savior, I pray, make me a blessing to someone today. Na tayo'y maging blessing sa ibang tao ngayong araw na to. Naging extend tayo ng blessing ng prayer sa ibang tao ngayong araw na to. Tayo po ay manalangin. Lord, make us a blessing. Make us a blessing, Panginoon. And may your name, may Jesus shine and make us a blessing. O Savior, we pray, make us a blessing to someone today. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.